sa press briefing kanina ni Atty. Claire Castro, maliwanag na nasabi po ulit niya dito yung sinabi niya kagabi, mga kababayan, dun sa kanyang live streaming, na may trabaho na naghihintay para po dito kay General Torre. Mabigat na trabaho na naghihintay para kay General Torre. So ngayon ito, i-play po natin. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Di ba? But may we know the reason or what convinced the President to relieve General Torre as PNP Chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulya kahapon at mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Quiboloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Sorry ma'am, alam ko hanggang 2 questions lang, but quick follow-up. Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Salamat po, Yusek. Thank you. Luisa Cabato, Inquirer.net. Diba? Good morning po, Yusek. Ano pong reaksyon ng Malacanang sa sinabi ng Makabayan Block? Kasi mga kababayan na ito, wait lang, cut natin dyan. Kung titingnan nyo, di ba may mga lumalabas din na balita na paano bibigyan ng posisyon sa gobyerno etong si General Torre, di parang ang mangyayari, mag-early resign. Eto o retired, etong si General Torre, mga kababayan. Ibig sabihin, kahit yung resign na lang, mag-early resign, etong si General Torre, maapektuhan yung kanyang benepisyo. Alam nyo po ba mga kababayan, dalawang trabaho yun nakikita natin na pipede dito po kay General Torre. Kung matatandaan ninyo mga kababayan yung patungkol dun sa di ba binuwag ni PBBM noong mga nakalipas na taon yung anti-corruption mga kababayan, yung PACC. Kung matatandaan nyo yun mga kababayan, so binuwag po yun ng presidente. At ngayon, since talamak ang corruption dito sa ating bansa, maliwanag na baka si General Torre ang manguna dito po sa possible mga kababayan na anti-corruption czar na bubuuin ng gobyerno ni PBBM. Kasi alam naman po natin na si General Torre, wala po talagang sasantuhin yan. Pag yan ay napaupo sa posisyon na ito, mag-uumpisa ng mangaso etong si General Torre ng mga kurap mga kababayan. Especially yung mga may sabit dyan sa flood control project mga kababayan at yung iba pa na dapat kasuhan dahil sa maanumalyang pinaggagawa po nila. So ngayon, yan yung isang bagay na nakikita natin na pipwede po kay General Torre na baka maging presidential advisor po ito ng presidente at pamunuan ito yung anti-corruption czar na pipwede na buuin ng gobyerno ni PBBM. Or di kaya naman mga kababayan, gaya nga sabi ko sa inyo, mag-i-stick pa rin ako dun sa pag-asa na siya ang i-appoint ni PBBM bilang director ng NBI. Dahil nga alam naman po natin yung kalidad ni General Torre na kahit sabihin natin hindi siya abogado, yung mga nagawa niya mga kababayan at naging karanasan niya, sapat na po yun para i-appoint siya ng presidente diyan po sa NBI. Anyway, ituloy pa natin. Na yung pagkaalis po kay Torres sa posisyon shows that there are widening cracks sa Marcos administration. Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita na Makabayan Block.
Thank you. Tristan Odalo, Newswatch. O ayan, maliwanag mga kababayan, sabi ni Atty. Claire Castro dito, ni Jose Claire, may naghihintay na posisyon kay General Torre. Kagabi nga kung makikita ninyo, maliwanag, sinabi naman din ni Atty. Claire Castro na may mabigat na trabaho na nakaatas kay General Torre mga kababayan, at yun po ay kagustuhan ng presidente. So ibig sabihin, kahit na wala si General Torre sa PNP bilang chief PNP mga kababayan, maliwanag naman po na may trabaho siya or may mataas na trabaho siya na pwedeng pasukan niya. Ika nga or nakalaan sa kanya na galing po sa gobyerno ni PBBM. Pero gaya nga ulit ng sabi ko sa inyo, nag-i-stick pa rin ako mga kababayan sa Pag-asa na siya ang ilalagay ni PBBM bilang NBI chief. Dahil ako, bilib ako kay General Torre sa lahat ng mga nagawa po niya, sa lahat ng napagtagumpayan niya, at naniniwala ako na sapat na yon para siya pong italaga bilang NBI chief mga kababayan. Na kung saan, etong departamento ng NBI, kahit sinabi ni General Torre na hindi niya kayang pamunuan, pag naandya na si General Torre, kayang-kaya niya pong pamunuan yan at kayang-kaya niyang trabahuin yan. Ganoon naman talaga lagi sa umpisa mga kababayan. Kahit sabihin ng isang tao na hindi niya kayang gawin yan, pero yung isang tao ay determinado na magampanan yung kanyang tungkulin, gumagaling din po yung tao na yon. So ngayon, kung titingnan ninyo, ayon po dito sa Manila Bulletin, sabi po dito mga kababayan, ililipat ko na lamang po dito, next NBI chief, Torre addresses rumor after sacking as a PNP boss. So sabi po dito, basahin natin. Ayan. Yan. Nagbigay ng malupit na tapat at tugon ang tinanggal na hepe ng Philippine National Police, PNP, na si General Nicolas Torre III, kung papangalanan niya or kung papangalanan niya o hindi ang susunod na director ng National Bureau of Investigation, NBI. Sa isang pagkakataong panayam sa mamamahayag sa House of Representatives noong Miyerkules ng hapon, Agosto 27, sinabi ni Torre na hindi niya kayang gawin ang tungkulin bilang NBI chief. Yan daw po yung sabi ni General Torre. At ito pa nga yung kanyang mismong sinabi, I'm not qualified for it. Seryosong sabi niya nang tanungin tungkol sa di umano'y bukas na posisyon mga kababayan. Sabi pa dito, ang NBI ay isang attached agency ng Department of Justice, DOJ. Ang mga abogado ay karaniwang binibigyan ng renda ng mga naturang ahensya. Sabi pa dito, nang tanungin kung siya ay inalok ng bagong posisyon ng gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. na nakakagulat na nag-relieve sa kanya bilang head ng Honsyo noong Lunes, sinabi ni Torre, hihintay na lang natin ng opisyal na anunsyo kung meron man. Kung meron man. Yan po yung sabi dito. Habang kinumpirma ni Torre na nagkausap na sila ni Marcos pagkatapos ng mga pangyayari noong Lunes, tumanggi ang huli na magbigay ng anumang detalye tungkol dito. Executive privilege. Kung ano man yon, kaming dalawa na lang ang nag-usap noon. Let's leave that to executive privilege. That just between us two. Yan yung sabi dito ni General Torre. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, kung ayaw sabihin ni General Torre, yung napag-usapan po nila ni PBBM, malamang, yan ay patungkol dun sa bagong posisyon na nakalaan para po dito kay General Torre. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo mga kababayan, nag-i-stick pa rin ako dun sa Pag-asa na si General Torre ay maiilagay sa NBI. Kung hindi man sa NBI mga kababayan, kung hindi man siya yung mapili bilang chief ng NBI, possible naman mga kababayan na baka siya yung gawin na isa sa mga presidential advisor ni PBBM at possible na di umano pamunuan niya yung anti-corruption czar. Ano po, yan po yung nakikita ko mga kababayan na possible na baka mapapunta kay General Torre. Kasi ako bumibilib ako at humahanga ako sa kakayanan ni General Torre. Pero kung ano man yung plano ni PBBM, nere-respeto po natin yan. Sana huwag mawala ang tiwala natin sa presidente base sa mga pangyayari pong ito. Gaya nga ng sabi ko, may magandang plano si PBBM para kay General Torre at yung mga kababayang Pilipino po natin, magtiwala lang kayo. Oo, yung iba siguro sumasama yung loob, nagbibitaw ng hindi magagandang salita, pagkadismaya,
Pero sana magtiwala lang tayo sa kung ano yung wisdom ng presidente, mga kababayan. Dahil gaya nga po ng sabi ko, hindi basta nagdidesisyon ang presidente na ikakasama ng isang tao. So ako, bumibilib ako sa naging pagtanggap ni General Torre sa mga pangyayari. Nire-respeto niya si PBBM at hindi siya nagsalita ng kahit na ano pa man pong hindi magagandang salita laban po sa presidente. So kung si General Torre nga na mismong natanggal sa kanyang posisyon bilang PNP chief ay hindi nagalit sa gobyerno ni PBBM, anong karapatan nating magalit doon? 'Di ba, mga kababayan? Ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, maliwanag naman dito na nagkausap na pala ito pong si PBBM at saka po itong si General Torre. At ayon po kay General Torre, mga kababayan, kung ano daw po yung napag-usapan nila ni PBBM, kanila na lamang daw po yun. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin itong ating usapin. Dito pa, mga kababayan, ayan o, maliwanag yung naging sagot ni General Torre na I am not qualified for it. Hindi daw siya qualified doon sa NBI. Pero gaya nga po ng sabi ko, ito kasing administrasyon ni PBBM, napakarami kasi mga kababayang sorpresa. Talagang magugulat ka na lang sa mga pangyayari. Di ba kayo nagtataka? Yung naging choice na pagsibak kay General Torre ay personal choice po ng presidente. At maliwanag din naman, mga kababayan, na ayon po kay Atty. Clark Castro, may mabigat na trabaho na nakaatas dito po kay General Torre, mga kababayan, or nakahanda para po dito kay General Torre. So ngayon, kung i-analyze po natin yon, ang nakikita natin na posibleng mabibigat na trabaho na nakaatas kay General Torre, sala po dito sa NBI, ay dito po, mga kababayan, sa anti-corruption czar. Kasi kung ang pag-uusapan dito, mga kababayan, ay yung pagiging pulis ni General Torre, pwede po siya maging presidential advisor kahit po siya ay isang pulis, mga kababayan, na may 4-star. At hindi po maapektuhan yung kanyang benepisyo, ika nga. So ngayon, kung titingnan nyo, yan po yung naging sagot ni General Torre, pero ituloy po natin etong usapan natin dito sa naging live ni Coach Jarrett, na kung saan, mga kababayan, ikinikredit po natin sa kanya yan. Kasi sabi po dito, bagong anti-corruption czar, bakit blessing in disguise ang pagtatanggal kay Chief Nicolas Torre? So pakinggan po natin, mga kababayan, kasi napakaganda ng paliwanag po dito ni Coach Jarrett. At sana yung iba mapanood po ito. Ano po, i-play na po natin. Gustong ipagawa ni Presidente, yun ang gagawin niya. It could be anything. Seriously, it could be anything. It could be anything. Oo. Kahit ano ho yun. Basta gusto ng Presidente, trabahuin mo yan. Yan ang trabaho mo sa akin. Hanggang matapos ang termino ko. Yun ang gagawin niya. Ngayon, mga babayan, nag-chika-chika. Nag-chika ako kanina. Sabi ko sa mga kaibigan natin, mga ma'am, sir, ano bang nangyayari? Bakit tinanggal si General Torre? May nag-reply sa akin, hindi ko na lang nasabihin kung sino, pero love na love natin yan. Kilala na niya kung sino siya. Nag-reply siya sa akin ng emoji na yung naka-zipper na bibig. So, sabihin, hindi siya pwede magsalita. So, sige, alam na, hindi siya pwede magsalita. Sabi dito ni Alma Carbonel, wag nyo kaming utuin pa. Kayo, ano yun? Kayo kang nagsasabi niyan. Kami lang yung nagsasabi nito. Okay, kami nga nagsasabi nito. Personal opinion nga namin to. Problema doon. Sabi ko, ano ba yung sabi ko sa inyo, mga kababayan? Ako, nag-i-stick pa rin ako na fit etong si General Torre dyan po sa NBI bilang director ng NBI, mga kababayan. At fit din si General Torre para po dito sa anti-corruption czar. So ngayon, dito sa anti-corruption czar, pag naging advisor ng presidente ito si General Torre, kahit pulis po siya, pwede niyang pamunuan ito pong anti-corruption czar na ito. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kaya nga dito sa dalawang bagay na ito, mga kababayan, fit po dyan si General Torre, kasi pag si General Torre ang napaupo dito, automatic mga ngaso yan ng mga corrupt na official or public official or politiko. Ano po, kaya nga yung ibang mga corrupt dyan, medyo kinakabahan na eh. Sige, okay lang. Okay lang yun, okay lang. Sige, walang problema. Tapos, meron naman isa pang kaibigan na nag-reply. Sabi niya, etong sabi niya. Coach,
Ito ang kwento. Oo, ito ang kwento. Sabi niya, Pakinggan nyo baka raw anti-corruption czar. Mm-mm. Diba? Anti-corruption czar. So ngayon ang tanong ako. Sabi ko, wait. Wait lang. Sasagutin ko lang to, misis ko to. Bahirap na. Kaya nga, di ba? Tama itong sinasabi ni Kamaong Pinoy. Baka yan ang ibigay kay General Torre, anti-corruption. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi na po issue kasi yun eh. Nakalimutan ko lang kasi yung tawag doon na kahit ikaw ay isang aktibong pulis pa, pwede kang maging presidential advisor at hindi makakaapekto yon sa pagiging aktibo mong pulis at pwede mong pamunuan etong anti-corruption czar. Nakalimutan ko lang kung ano yung tawag doon eh. Kasi naitanong ko kay Coach Jarrett yan, mga kababayan, kung ano yung tawag sa ganoon. Nakalimutan ko lang. Kasi 'di ba ang nagiging issue kasi dito kung magiging NBI nga naman, etong si General Torre daw, kakailanganin nito mga kababayan na mag-early retirement. Ika nga, kakailanganin niyang umalis ng maaga sa serbisyo bilang isang pulis at maapektuhan po yung kanyang benepisyo. Ngayon naman mga kababayan, kung si General Torre ay magiging presidential advisor, and then pamumunuan niya itong anti-corruption czar, hindi po yun makakaapekto sa kanyang pagiging aktibong pulis. Ano po, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, ituloy pa natin. Nakalimutan ko lang kasi yung tawag eh. Ng tipaklong, wait lang. Kasi itong si Greco Bellica, Yan. kagabi, iyak ng iyak. Bakit daw tinanggal ang PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission? Naalala niyo yun? 3 years ago, tinanggal yan mga kababayan para maliwanag pakita ko sa inyo. 3 years ago kasi tinanggal yan. And then dahil dyan, nag-iyakan yung mga timawa. PACC, ayan. Ayan. Eto, si Greco Bellica nga yung umiiyak dyan eh. Diba? Kasi tinanggal ni PBBM yan. Yan, ito. Hindi. Yung binuwag ni PBBM. PACC binuwag ni PBBM. Yan. So ngayon mga kababayan, ito play natin. Binalasa at may binuwag na tanggapan ng gobyerno si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang unang executive order. Isa sa mga tinanggal ang Presidential Anti-Corruption Commission na inalmahan ng dati nitong chairman. Nasa frontline ng balita. Alam niyo kasi mga kababayan, sa totoo lang, ito kasing Presidential Anti-Corruption Commission, nung panahon kasi mga kababayan na bago maupo etong si PBBM, alam naman natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang talamak ang korupsyon noon. Pero nakakapagtaka dito, kahit meron na pong tayong Presidential Anti-Corruption Commission, walang politiko na napapanagot. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Walang mga politiko or di kaya naman mga taong kurap ang napapanagot mga kababayan dahil po dito sa pag-iimbestiga ng Presidential Anti-Corruption Commission. Kaya po tinanggal yan ni PBBM at dahil po dyan, umiiyak ito pong si Greco Bellica. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Yan, si Maricel Halili. Sa kauna-unahang executive order ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinag-utos niyang buwagin ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Sabi pa nga ng mga didisit yan, ba't tinanggal ni PBBM yan? Bakit naman tinanggal yan ng presidente ninyo? Di lalo magiging talamak yung korupsyon dito sa ating bansa kasi wala na nagbabantay dyan sa pangungurap ng mga politiko na yan. Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan? Sa tingin nyo, tatanggalin ba ni PBBM yan kung yan po ay may pakinabang? Kaya po tinanggal yan ni PBBM kasi sa tingin po ng presidente, wala na pong pakinabang yan. Dahil kahit nakatayo yung Presidential Anti-Corruption Commission na yan, wala namang napapapanagot. Kaya nga kung makikita ninyo, pagkaupo ni PBBM talagang tinanggal po niya yan. At nung natanggal yan, nakita ng mamamayang Pilipino kung sino yung mga kurap na public official. Diba? Ngayon, kung gagawa ulit si PBBM ng bagong anti-corruption czar mga kababayan, mas madali nang matutugis yung mga kurap na public official. Kasi nga, hindi lang ako yung nakakakilala, kung hindi mismong taong bayan, kayo, kita ninyo kung sino yung mga kurap na public official. Mas magiging madali ang trabaho ngayon ng anti-corruption
ZAR, mga kababayan. At kung si General Torre pa ang mamumuno dyan, patay na. Diba? Patay na. Mga ngaso ng maaga, etong si General Torre ng mga kurap na politiko at kurap na public official. Ano po ngayon, ituloy pa natin. At ang Office of the Cabinet Secretary. Nakasaad sa EO na lahat ng kapangyarihan at mandato ng PACC ay ibabalik sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs o DESLA. Pero ang lahat ng desisyon dadaan pa rin sa Executive Secretary. Ang dating chairman nito na si Greco Belhica nagulat sa desisyon ni PBBM. Pero inyo mga kababayan na kung sakali na magkaroon ng ng anti-corruption ZAR, yung posisyon ni Belhica na chairman nun, yan po yung possible na magiging posisyon ni General Torre. Sabi niya, hindi kakayanin ng DESLA na tutukan ang problema sa korupsyon. Noong time namin, halos 10 lang po ang empleyado ng DESLA. Kaya po yung kaso nagtambak. Dahil nung matatag po Hindi nyo talaga tinarbaho. Yun yung totoo dyan, takot kayo kay Digong. ang PACC, lahat po ng kaso na nagsimula pa from 3 previous administrations Ang na daming natambak dahilan. po sa DESLA, PACC po ang tumapos noon. Sabi pa ni Belhica, mula nang matatag ang PACC, nasa higit 13,000 kaso na ang naimbestigahan nila. 150 ang naisampa sa hukuman, 24 na ang naipakulong at nasa 800 ang napatanggal sa pwesto. Sino-sino yon? Diba sino-sino yon? Nung panahon ba ni dating Pangulong Duterte may naipakulong ba dahil sa sobrang kurap? Diba? Nakaalyado ni Digong? Naipakulong ba sina Michael Yang? Nasangkot mga kababayan sa pharmaceutical scam? Sa tingin nyo, naimbestigahan ba yung mga kurap na yan? Yung economic advisor ni Digong, naimbestigahan ba yan? Diba hindi mga kababayan? Kasi nga, kung sa tingin ni PBBM, may kwenta at may silbi po ito, hindi naman po yan tatanggalin ni PBBM. Kaso nga lang ang problema, kaya po yan tinanggal ni PBBM 3 years ago kasi nga pagkaupo niya, nakita niya talaga na wala pong silbi yan. At kung ekonomiya raw ang gustong tutukan ng bagong administrasyon, lalong dapat daw na palakasin ang mga hakbang kontra korupsyon. Hindi ho natin pwedeng asahan na lalakas ang ekonomiya kung kalat naman ng droga, talamak ang korupsyon at krimen. Bago pa man ang Duterte administration, may mga binuo na ring Anti-Corruption Commission ng mga dating Pangulo ng bansa. Gaya na lang ng Presidential Anti-Graft Commission na binuo noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Binuwag din niya nang umupo si dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang una niyang executive order noon, ang pagtatag ng Truth Commission para habulin ang katiwalian ng sinundan niyang administrasyon. Si dating Pangulong Duterte naman ang nagtatag ng PACC. Pero tingin ng political analyst na si Professor Edmond Tayaw, limitado lang din naman ang mandato ng ahensya. Kaya sang-ayon siya sa pagbuwag nito. Diba? Not the one that finds cases, but merely recommends to the executive secretary filing of cases if it finds probable reason or Kaya nga dapat kasi mga kababayan, kung iisipin nyo po mabuti kaya po tinanggal ni Presidente etong PACC ni Digong kasi si Digong naman ang gumawa niyan, yung gobyerno naman ni Digong ang nagtatag niyan, kaya po tinanggal ni PBBM yan kasi limitado nga lang yung galaw. Tapos ang pinakamasakla pa nito, wala namang gaanong napapapanagot. So ngayon, siguro mga kababayan, yung bagong gagawin na anti-corruption, ZAR ni PBBM or ng gobyerno niya, mas magiging matatag kasi nga, possible na baka sakop po nito lahat. At kapag ka si General Torre, yung possible na mapaupo dyan, di umano, mas magiging maayos yung magiging pagkilos at pagtatrabaho ni General Torre. Kasi marami po talaga ang mapapapanagot dyan. Dahil unang-una, alam naman po natin na itong si General Torre ay tapat po sa kanyang tungkulin at hindi po ito mga kababayan na dadaan sa pera-pera. Hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala akong pinapangalanan Anyway, tuloy pa natin. probable cause for filing cases against appointed officials. So yun ang jurisdiction ng PACC. Bukod sa PACC,
Binuwag din ng EO number 1 ni PBBM ang Office of the Cabinet Secretary at mapupunta ang trabaho nito sa Presidential Management Staff o PMS. Sa ilalim naman ng Executive Order number 2, ibabalik na sa Office of the Press Secretary ang dating Presidential Communications Operations Office o PCOO. Tinanggal na rin ang Office of the Presidential Spokesperson. Palalakasin naman ang Philippine Information Agency o PIA na direkta nang nasa ilalim ng Office of the President. Sila na ang hahawak ng Freedom of Information o FOI Program Management Office. Para kay Tayaw, patunay ang EO numbers 1 at 2 na seryoso si PBBM sa pag-streamline ng mga ahensya ng gobyerno para makatipid sa pondo. Gawa tayo ng gawa ng mga agency to supposedly address an issue that is in fact already supposedly being addressed by the other agencies. Tama. So I think this step is really towards introducing much needed and much awaited, in fact, needed reforms in the government bureaucracy. Siniguro naman ng palasyo na ang lahat ng mga mawawalan ng trabaho ay bibigyan ng mga benepisyong naaayon sa batas. Ayan. Maliwanag mga kababayan na 3 years ago binuwag po ni PBBM yung PACC ni dating Pangulong Duterte, etong Presidential Anti-Corruption Commission. Kasi nga, sa tingin ng Presidente siguro, wala namang silbi yan kasi unang-una, wala naman napapapanagot. At hindi nga nakasuhan nung panahon ni dating Pangulong Duterte yung economic advisor na Digong nasangkot sa pharmaceutical scam. So ngayon, anong silbi nung Presidential Anti-Corruption Commission kung hindi napapapanagot yung mga totoong korap? Ano po ngayon, mga kababayan, balik tayo dito sa video ni Coach Jarrett. Ito, ituloy natin. Yung walang kwentang PACC na yan, na kahit isang corrupt na opisyal ay wala silang naipatanggal. Na out of 3,000 plus daw na na-complain sa nakuha nila, 3 lang ang nakakuha ng tatlo lang ang nabigyan ng penalty. Yung PACC na puro ngal-ngal pero walang ngipin. Yon. Kasi kita nyo, yung sinasabi ni Belheka, marami na daw silang naipaano, ganito daw yung naging trabaho, limitado lang daw yung nila, ilang empleyado lang daw sila, pero may ginagawa daw sila. Kung may ginagawa sila nung panahon ni dating Pangulong Duterte, edi sana may mga naipatanggal na kayo na mga corrupt official na kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Edi sana meron na kayong naipakulong na kaalyado ni Digong. Kaso ang problema, wala. So mukhang bubuo si General Torre, bubuo ang presidente ng something related to an anti-corruption commission. Oo. I'm assuming, eto na mga kababayan, etong exciting part. Eto na ang exciting part. Si General Torre, mataas ang experience sa pag-aresto ng mga high-profile arrests. Diba? Diba? High-profile arrest. Kay Kibuloy. High-profile yan eh. High-profile arrest. Kay Digunggong. Diba? Si Rodrigo Duterte. High-profile arrest yan. Hindi ho ako magtataka. Kung si General Torre ang magiging pinuno ng bagong Anti-Corruption Commission na binubuo ng administrasyon. Diba? Hindi ho ako magtataka. Hindi ho ako magtataka, mga kababayan. Hindi ho ako magtataka. Kasi siya ho, he's really, hindi nyo masasabi na galit sa kanyang presidente. Tama. Tuloy natin tong video ni SILG. Kasi sa totoo lang mga kababayan, talagang maliwanag naman yung sinabi ni John Vic Remulla, ni Secretary John Vic Remulla, na walang kahit na anong nagawa o criminal offense etong si General Torre na dahilan ng kanyang pagkakatanggal. Yun po ay personal choice ni PBBM. Ibig sabihin, kaya personal choice ng presidente yan, talagang may pinaplano si PBBM na ikagugulat po ng lahat. Especially hindi lang nga ng lahat na mga kababayan Pilipino po natin. Kung hindi,
mas ikagugulat or pinaka-ikagugulat nung mga corrupt na public official. Sabi dito ni sabi ni Jacob Stan, NBI na si Torre. Maalin nga doon sa dalawa eh. 'Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, kahit sabihin ni General Torre na hindi siya qualified bilang director ng NBI, ako naniniwala akong kaya niya. Kaya niya magtrabaho bilang director ng NBI. Naniniwala ako na fit siya doon sa posisyon bilang chief ng NBI, mga kababayan. And then kung hindi naman siya pala rin na mapalagay doon, kahit may idea na tayo, mga kababayan, ako nagtitiwala ako na kung hindi siya para sa NBI, para siya dito sa bubuuin or possible na bubuuin ng gobyerno ni PBBM na bagong Anti-Corruption Commission. 'Di ba, naniniwala ako na fit siya dito sa trabahong ito. Kasi kahit saan naman siya ilagay alam ko kaya niya yung trabaho, kahit nga sekretary ng DPWH, kahit sabihin na hindi siya engineer, naniniwala ako na kaya niyang tugisin lahat ng mga dyan 'Di ba? Lahat ng mga gumagawa ng anomalous dyan, ng anomalya. Kaya kahit saang posisyon ilagay si General Torre, alam kong kaya niya po yung trabaho na yon. Dahil may tiwala tayo kay General Torre. Anyway, tuloy pa natin. Pwesto po. However, sir, ano po ba yung nakikita niya, hindi ba sa reservation ni General Torre? And nung nalaman po ninyo na aalisin siya bilang chief NP, nagawa niyo ba siyang, nagkaroon po ba ng pagdepensa kahit paano para mapa-station doon sa kanya? Okay, in terms of the reasons behind it, I can defer to the president. He is the sole entity to answer that. We just received orders. I can, with all honesty, say that. Wala bang sound? Ang weird naman But anyway, kanina pa malakas yung audio Anyway, diba? So ganito na lang, ikukwento ko na lang. Ma'am Chay, shoutout po Kung papanoorin niyo yung interview kanina dito kay SILG, sinabi niya na si Presidente ay tuwang-tuwa. Oo. Natutuwa siya kay General Torre. Panoorin niyo yung buong interview na yan. Medyo mahaba lang, nasa 21 minutes. Sabi ni Mameline Chavez Tamore, pero maging vigilant po tayong lahat. Baka magsagawa ng kudita laban kay President at hindi yun malabong mangyari. Bago nyo po i-comment yan, Mameline Chavez Tamore, expected na natin na may magko-comment sa atin ng ganyan. Maliwanag naman po, bago mangyari ang lahat ng ito, umusbong na nung nakaraang taon yung issue ng kudita. At nung umusbong yan nung nakaraang taon, mga kababayan, yan po ay pinaghandaan na ng gobyerno ni PBBM. Kasi nga, ilang beses na naman nilang sinabi na magsasagawa sila niyan. Ilang beses na rin nilang sinubukan na patalsikin ng gobyerno ni PBBM. Patalsikin ng gobyerno ni PBBM sa pwesto niya. Patalsikin ng presidente sa pwesto niya, pero hindi po sila nagtatagumpay. And then sa dami po nila ng mga ginawang klase ng ganyan, nagbabalak pa sila ng mga kudita, yan po ay pinaghandaan na ng gobyerno ni PBBM. Sabi ko nga po sa inyo, itong pagkakatanggal kay General Torre bilang PNP chief, ito ay parte rin siguro ng paghanda para sa mas darating, hapon ko pa itong sinasabi, mga kababayan, para sa mas darating na mas matitindi pang issue na paparating sa mga susunod na araw, linggo, buwan o taon. Mga kababayan, at yan po ay pinaghahandaan ng gobyerno. Minutes, 20, 30 minutes, something. Oo. So, tawag dito. Pero hindi malabuhan na mangyari yung comment ni Mameline Chavez Tamore. Hindi malabo na mangyari. Kaya pinaghandaan ng gobyerno yan. So, ang nangyari, wala hong issue sa gitna ni PBBM at saka ni General Torre. Apparently, wala ring issue between SILG at saka kay General Torre. In fact, kung papanoorin niyo yung mga interviews ni SILG,
Alam niyo, hindi it doesn't make sense na tanggalin lang siya ng ganun-ganun lang kung may atraso siya. Imagine, nung boxing kay Pulong, kay Baste, pinagawan pa ng boxing ring. Tama. So, I don't think may atraso si General Torre kay PBBM or kay SILG. I think it was really a procedural lapse. Nagkamali si General Torre doon sa kanyang appointment. He thought na he could appoint yung kanyang mga deputies, but apparently hindi, it's not the case. O hindi ganoon ang sitwasyon. So, ngayon ang ending is we have General Torre removed as PNP chief. Pero again, mga kababayan, there's nothing to be afraid of kasi nga tulad ng sinabi kanina ni SILG, meron akong he is privy to a conversation na itong si General Torre ay i-reappoint as something else. Diba? Again, ngayon, so meron mga Diba? may mga teorya. Baka siya na ang sunod na DILG secretary. I doubt it's going to happen. Kasi nandiyan si Remulla. Etong si Secretary Remulla. Baka DOJ, malabo rin mangyari yon because kailangan abogado ka kapag DOJ secretary ka. So I don't think it is a DOJ. Malabo rin sa NBI dahil sa NBI kailangan meron kang law degree or you are a practicing lawyer para maging NBI director. Ako, mga kababayan, I'm really thinking, ang aking dito, Diba, dalawa yung sinabi natin mga kababayan. Kung hindi siya pala rin sa NBI, baka dito siya. Swak na swak sa Anti-Corruption Commission na bubuuin ng Marcos administration. aking pananaw dito, ay magiging presidential advisor siya. Diba? Presidential advisor siya, specific to the investigation and prosecution of the ghost projects, lalong-lalo na sa flood control. Diba? Feeling ko dyan siya ilalagay. And, kung mangyari man yun, mga kababayan, ako ay happy. Happy po ako dun. Wala akong problema doon. Kasi, hindi ho kasi matututukan ni PBBM lahat ng issue sa flood control. Tama. At, yun. Hindi rin ho siya pwede mag-secretary ng DPWH, hindi ho siya engineer. Opo. Hindi ho siya pwede. Hindi ho siya pwede maging director kasi hindi siya pwede mag-secretary ng DPWH kasi ho siya ay engineer. Most probably nga he will be a presidential advisor at ang kanyang role ay imbestigahan at lapatan ng kaso ang mga tiwaling officials mga mayor, congressman, senador, anyone, employee ng DPWH na related sa ghost projects at sa flooding. Sa ghost flooding. Sa ghost flood control projects pala. Ayan. Hindi po siya pwede maging NBI director. Hindi ko sinasabing mali si Mike pero parang malabo yung sinasabi ni Mike. Malabo yung NBI director. Unless again, let me put a disclaimer on it. Unless siya ay merong law background. Meaning, siya ay abogado or siya ay graduate ng law school. So, ayun. So, ako, I'm thinking presidential advisor siya. Sabi dito ni Mamu Malu, hello, wake up, real talk tayo, sinibak talaga at now gagawa ng posisyon. Yan ang totoo, kahit PBBM tayo, yan ang totoo. Yan naman po paniniwala nyo Pero iba kasi yung paniniwala namin at iba mga kababayan nyo napapanaginipan ko. Iba yung napapanaginipan ko Kasi yan naman po, paniniwala nyo, nire-respeto ko yan. Pero gaya nga po ng sabi ko, nag-i-stick pa rin ako dun sa pit na pit siya sa NBI. Kahit hindi siya abogado, mga kababayan. Base sa kanyang mga nagawa, base sa kanyang mga napatunayan, sa kanyang mga credential, mga kababayan, talaga masasabi po natin na pit siya doon. So ngayon, kung hindi naman siya palaring maging NBI director, pwede po siya, mga kababayan, dito po sa gagawin or ginagawa ng gobyerno na Anti-Corruption Commission. Kasi dito, talagang malayang makakapangaso itong si General Torre ng mga corrupt na public official. Anyway, mga kababayan, kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dito? Comment below na lamang po kayo kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa topic na yan na tinalakay po natin na kung saan, kung hindi man pala rin si General Torre na maging NBI director, basta ako
naniniwala ako na fit siya doon sa pagiging NBI director. Pero kung hindi man siya pala rin dyan, pwede siya mga kababayan dito sa Anti-Corruption Commission. Ano po nagagawin o ng gobyerno ni PBBM, lalo na at talamak ngayon ng corruption sa issue ng flood control at iba pa. Partida flood control pa lang yung pinag-uusapan pero sobrang talamak na. Paano pa kaya yung mga establishmento at yung mga kalsada tulay na ginagawa? Mas matindi pa yon.